Dahil nga hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbebenta yung dati kong binibilhan ng puto bumbong, naisipan kong ako na lamang ang gumawa nito sa bahay. Madali lamang naman po itong gawin kahit wala tayo ng pinakangkawayan na lutuan itong puto bumbong. At isa pa, less ingredients lamang po ang paggawa nito. Depende na nga lamang po sa inyo kung gagayahin nyo po lahat yung aking itinappings dito. Kaya naman kung mismo na rin ito ay tara gawa tayo ng puto bumbong. So bali gumamit nga po ako dyan ng isang tasa ng rice flour at saka 2 tasa naman ng glutinous flour. At dito nga po sa isang tasa ay naglagay ako dyan ng isang tasang tubig at saka yung pampakulay na violet. Bali nasa isang kutsara po yung ginamit kong pampakulay dito. At dahan-dahan ko po inihalo dito sa ating rice flour at glutinous flour. Halu-haluin lamang po hanggang sa ma-achieve natin yung pinakang hinahanap nating pinakang texture nitong ating dough. At syempre po mas maganda kung mamasahin nyo po ito gamit po ang inyong kamay. So gumamit po ako ng gloves dito. Kung wala naman po kayong gloves, ay make sure na lang po na malinis po ang inyong kamay. So ayan, ganyan po dapat para siyang clay. Pagkatapos nga po nating mamasa, ay atin naman po itong kakadkadin katulad po ng inyong nakikita. Yung sa pagluluto nitong puto bumbong, ito yung pinakang gusto kong gawin. Yung pagkakadkad kasi parang naglalaro ka lang dito. So ayan, nakadkad na natin yung ating dough. At meron po ako ditong foil na ginupit ko po sa ganyang kalalaki. Kung wala po kayong foil, pwede rin po yung dahon ng saging at parchment paper. At pinahidan ko nga po ng margarine. Kung walang margarine, pwede rin pong butter. At naglagay na nga po ako nitong sapat na dami nung ating pinakang gagawin ng puto bumbong. At huwag nyo po yung papaka-press. Dapat po ay ganyan lang, maluwag lamang po. So ayan, paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin. O diba, kahit wala tayong kawayan, makakatikim ulit tayo ng puto bumbong. Hindi na natin kailangan pang maghintay dun sa mga nagtitinda sa tabi-tabi. Dahil nga may katagalan yung inaabangan kong tindera ng puto bumbong. Ito na, nauna na ako magluto. So ayan nga po, bali ito po yung ating i-steam sa loob ng 10 to 15 minutes. Depende po sa laki ng inyong gagawin puto bumbong. Nilagyan ko nga po ng tela yung pinakang takip niya para hindi naman siya matuluan. So ayan, luto na po yung first batch ng ating puto bumbong. At isa-isa ko na nga pong ilalagay dito sa ating plato. So ayan, yung pong foil dyan ay pwede nyo pa yung gamitin sa susunod pang batch ng inyong lulutuing puto bumbong. Diba, napakasimple lang naman ng mga sangkap. Gumamit lamang tayo dyan ng rice flour at saka yung glutinous flour. Bali yung pinakang toppings na lamang po yung medyo mapapamahal kayo kung lahat po na inilagay ko dito ay inyo pong gagayahin. Sa totoo lang po, basta may margarine at saka yung niyog ay panalo na po ang lasa niyan. Nagdagdag pa nga lang po ako dito ng cheese at saka ng condensed milk. Yung iba nga po ay naglalagay pa sa ibabaw ng leche flan. Super special puto bumbong na po yun. Pero kung gusto nyo nga po na mas makatipid pa, ay okay na rin naman nga po yung butter or margarine at saka yung niyog. So ayan, eto na po yung aking nilutong puto bumbong. Naku, napakasarap po nito. Panalong panalo. Naku, hindi ko na kailangan pa maghintay na magtitinda nito dahil ako pa lang ay kayang-kaya ko rin naman palang gumawa dito sa bahay. Siya, kung natakam ka ba, gawha ka na rin ito. So sana nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!